Hinarang umano ng dalawang Japanese Navy warship ang isang Chinese Navy vessel sa West Philippine Sea. Agresibo umanong pinaalis ng Coast Guard ang mga Chinese fishing militia na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na hinarang umano ng dalawang Japanese Navy warship ang isang Chinese Navy vessel sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw matapos magtangka itong lumapit sa Pag-asa Island na kung saan ay pagmamay-ari at nasa pagkokontrol ng Pilipinas. Nag-deploy ang Japan ng 3 warship at mga Coast Guard vessel sa West Philippine Sea upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang teritoryo nito laban sa pangamkam at pang-aapi ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng isang Japanese media na mabilis umano ang takbo ng barko ng China patungo sa West Philippine Sea, ngunit agad umanong nakita ng Japanese Navy ang Chinese warship gamit ang kanilang advanced radar kaya agad nila itong sinalubong at hinarang. Nakapasok ang warship ng People's Liberation Army Navy sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng ilang minuto lamang dahil itinaboy ito kagad ng mga barko ng Japanese Navy at sinabi na hindi naman pumalag ang mga Chinese matapos magbigay ng babala ang mga Japanese sa radyo. Iniulat naman ito matapos manawagan ang isa pang senador na mas palawakin pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa upang kontrahin ang patuloy na pangangamkam ng China sa pinagtatalo ng South China Sea at West Philippine Sea. Sa isang pahayag, binigyan din ni Senator JBL Sito ang pangangailangan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito na mas palawakin pa ang kanilang umiiral na Defense Cooperation Program upang kontrahin ang ilegal na panghihimasok ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng senador ng Japan, Australia at Estados Unidos, ngayon din ang mga bansang mayroong mga territorial claim sa South China Sea ay kailangan magsama-sama at magkaisa upang makabuo ng isang malakas at respetadong pwersa laban sa mga ginagawang agresyon ng China. Sinabi rin niya na dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, mahalagang magkaroon ng bansa ng isang malakas na alyansa at makipag-ugnayan sa Armed Forces at Coast Guard ng bawat isa upang matiyak at mapanatili ang freedom of navigation sa lugar. Binanggit din ni Senator JBL Sito ang mga ginagawang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagong defense agreement sa Japan at itinuturing ang mga ito bilang mahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na agresyon ng Chinese military. Nakipagpulong naman ang ilang mga senador na pinangungunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga Japanese na mambabatas at security official upang talakayin ang mga panukala na naglalayong bumuo ng mga defense agreements sa pagitan ng Tokyo at Manila. Samantala sa ibang mga ulat, agresibo umanong pinaalis ng Coast Guard ang mga Chinese fishing militia na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island at sinabi na ang presensya ng mga Chinese malapit sa isla ay nagdadala umano ng isang malaking banta.
Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na ilang araw na umanong nananatili ang mga Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island na kung saan ay nakikita nila ito na isang malaking banta sa seguridad ng nasabing isla. Araw-araw din umanong binabaliwala ng Chinese militia ang request ng mga tauhan ng Coast Guard na umalis ang mga ito sa lugar, kaya nagdesisyon sila na pwersang paalisin ang mga barko ng China. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang Embahada ng China tungkol sa ginagawang aksyon ng mga tauhan ng Coast Guard, ngunit sinabi ng mga eksperto na hindi pa rin titigil ang komunistang bansa sa pagpapadala ng mga barko sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Navy na dineploy nila ang isa sa mga pinaka-advance na barkong pandigma nito na BRP Antonio Luna upang magpatrolya at bantayan ang Philippine Rice. Ang acting commanding officer ng BRP Antonio Luna na si Commodore James Ares Alagaw ay nagsabi ng barko ay magpapalakas sa presensya ng Navy sa Philippine Rice na kung saan ay mayroong lawak na 13 milyong istorya na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Sinabi ni Alagaw ang Benham Rice ay bahagi ng extended continental shelf ng bansa na pinaniniwalaang sagana sa likas na yaman tulad ng mga minerals at natural gas, kaya nararapat lang na bantayan ito ng sandatang lakas. Bagamat ang Benham Rice ay isang hindi pinagtatalo ng teritoryo, naghihinala pa rin ang ilang mga eksperto na interesado ang China sa lugar at sa katunayan, noong 2017, isang Chinese service ship ang nakita na nanatili sa Benham Rice sa loob ng 3 buwan. Sinabi naman ng gobyerno na agad na kinompronta ng Maritime Authority ng bansa ang nasabing Chinese vessel, ngunit sinabi ng mga tripulante nito na ang kanilang barko ay nagsasagawa lamang ng freedom of navigation sa lugar. Binigyang diin ni Alagaw na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na mangunguna sa pagprotekta sa maritime domain at interest ng bansa at makakasiguro ang sambayanang Pilipino na gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang lugar laban sa mga mananakop.